kailanman hindi magbabago. Hindi lang natin siya basta ampon. Chris, anak ko si Louie. Anak namin siya ni Tatay Junior. Kapatid mo siya, Grace. Lahat tayo, aminin man natin o hindi, ay nakapagsinungaling na. Marahil ito ay para lamang sa maliliit na bagay. Para tayo ay hindi mapagalitan. O di kaya'y para pagtakpan ang isang nakaligtaang gawin. Pero paano kung ang kasinungalingan ay may kinalaman sa iyong anak at sa iyong pinakamamahal sa buhay? Hanggang kailan mo ito kayang ilihim? At hanggang saan kaya ito hahantong? Ito ang isang kwento na parang pelikula, pero totoong nangyari. Isang kwento na natitiyak kung hindi nyo pa napapanood kahit sa aling teleserye. Pakatutukan ng aming episode na pinamagatang Anak sa Kasinungalingan. Tara na, anak. Tawan mo nga ako! Ayoko nga eh! Ayoko talaga! Ayoko! Ayoko talaga! Itawan mo nga ako! Ano ba? Sabi na hindi nga ako handa eh! Ano ba, Ana? Ang arte-arte mo. Shota naman kita. Mahal mo ba ako o sex lang habol mo sa akin? Pag di mo ako pinagbigyan ngayon, magkakalimutan tayo. Sino tinawag mo? Marami akong reserba. Hindi ka kawalan. Umalis ka! Mo? Mula noon, hindi na muling nagpakita ang nobyo ni Ana. Itinuon na lamang ni Ana ang kanyang oras sa paghahanap ng trabaho. Pasensya na ho. Cut off na kasi. Balik na lang kayo mamayang alauna. Uy! Ay! Yan. Hindi kasi mukhang gutom yung sapatos mo, nakanganga. Kaya ayan. Oh. Kasi pamanapat sa akin ng nanay ko eh. Ah, kaya naman pala. Salamat ah. Sige, baka mamaya meron dyan pandikit yung guard. Humingi na lang tayo ng tulong sa kanila. Sana makapasa tayo dito, no? Marunong ka bang magbalat ng tuna? Balita ko kasi mahirap yung trabaho na yan eh. Hindi, pero lahat kakayanin ko para sa pamilya ko. Kaya naman pala, magaan yung loob ko sa'yo eh. Kasi yung pamilya ko, sobrang halaga nila sa akin. Mahal na mahal ko yung mga yan eh. Kahit na may away, may problema, tampuhan. Oo, syempre, ang pamilya naman ang mahalaga dyan, may pagmamahal, di ba? Kasi kung meron nun, di lahat maayos. Ay, Grace! Ay, Ana. Hello, hello. Hindi ka ba nagugutom? Ay, hindi. Maghihintay na lang ako dito. Kasi may fishbowl lang dun, no? Tara, kain tayo. Ha? Tara. Hindi, okay lang. Sige, mauna ka na. Maghihintay na lang ako. Libre ko na. Halika na. Nakakaya. Pumasakit.
Okay lang nga. Ako nang bahala. Fishball lang naman eh. Tara. Mula noon, mabilis na nagkamabutihan ang mga loob ni Ana at Grace. Lalo pat pumasa sila pareho at nakapagtrabaho sa iisang pabrika. Magpakabusog-busog. Meron pa pala akong extra dito. Giniling, binili ko. Uy, Grace, tama na yan, ha? Sige na, kumain ka Ako na. nililibre, abuso na to. Hindi, okay na ako dito. Sige na. Alam mo, kung nakakaganda yung hiya mo, malamang nanalo ka ng Miss Universe. Sige na. Ano ba yan? Grace naman, alam mo, sobra-sobra na kasi to. May utang pa nga ako sa'yo, di ba? Eh, huwag mo nang isipin yun. Di ba nagpapaaral ka ng bunso mong kapatid? Tapos sa ospital pa yung nanay mo, napagastos ka pa. Okay lang yun. Minsan talaga kailangan mo unahin yung pamilya mo. Pero magtira ka para sa sarili mo, ah. Baka mamaya, ultimo, pambili ng bagong panty, wala ka. Uy! Sobra ka naman. Hindi, ah. Ay, nako, knowing you. Kasi naman, di ba, feeling ko yung mga panty na suot mo ngayon, ano yan, ipamana sa'yo yan ng nanay mo, aminin mo. Hindi. Thanks, man. Luka-luka ka, ah. Tama o mali? Tama. Eh, Uy, sikreto lang natin yun, oh. ano, wag no? Oo, eh. Ay, nako, ko talaga. Dapat na siguro bumili na ako ng bagong party, no? Sabi ko ha. Okay, salamat, ah. Papasaya mo ako. Basta, masaya ka. Masaya na rin ako. Luwag ang pan. Tara, tuloy ka. Ayan, pasok ka sa compound namin. Tignan mo, makakatipid ka dito at saka makakaipon ka na. Kasi bukod sa malapit to sa pinagtatrabahuan natin, presyong best friend ang renta mo dito. Salamat, ah. Yun yung kwarto mo, dyan. Pero mamaya ako napapakita yan sa'yo. Yan, family home namin. Kailangan mo muna, makilala si tatay. Ano naman yung tatay? Salamat, Linda, ha? Sa susunod na buwan ulit, ha? Tay! Tay! Oh, andyan ka na pala. Oo, tara. Tay. Tay, ito po pala si Ana, yung best friend ko po. Siya po yung uupa nga sa atin eh. Kaya ayun, Tatay Junior ko. Mano po, Tay? Oh, sa wakas at nakilala na rin kita. Alam mo ba tong anak ko? Ikaw na lang laging bukang bibig. Alam mo ba, yung halos lahat na nakatira dito sa compound, mga kamag-anak namin. Kaya siguradong ligtas ka dito at sagot kita. Salamat. Halika na, kumain na tayo. Tay, si nanay ba? Asan? Ay, nako, ayun, naniningil lang pa utang. Sinabihan ko na nga yun, lakad pa rin ang lakad mag-isa. Yung high blood niya. Ay, alam mo naman ang nanay mo, matigas ang ulo. Kay Junior! Grace! Belen! Belen! Kinain ng tubig! Tubig! Chong! Chong! Grace! Nanay mo! Nay! Nay! Mama! Mama! Grabe, no? 3 taon na rin yung nakalipas mula nung inatake si Nante. Tagal na natin magkaibigan pala, no? Mag-aapat na taon sa susunod na buwan, March 8. Hindi ko makakalimutan yung araw na yun kasi yung araw na una tayo maging best friend eh. Siyempre, importante sa akin yun, no? March 8. Oo, huwag mo kakalimutan. Hindi ko kakalimutan. Sige, lalagay March ko sa 8 yun eh. kalendaryo ko. March 8. Kulang ka na 1 taon?
Uy, grabe ka naman. Siyempre, ang hirap no, namatayan ako ng nanay. So, medyo... Sige na. Dito ba nagtatrabaho yung bago mo? Ha? Teka lang ka. Ito ba? Ito ba yung babae mo? Ha? Ikaw, Uy, teka lang! kinahiya mo ako sa babaeng to? Ha? Sino ka ba? Sino ka ba muna? Bakit ba ganyan ka? Ba't ba? Asawa ko na Edgar na inaagaw ng kaibigan mo! Ha? Ay, babaero ka naman pala eh. Ano bang problema mo? Bitawan mo ba? Edgar, may asawa ka na? Magpapaliwanag ako, Ana. Hindi na. Pare-pareho lang kayo manloloko. Malandi ka! Sa susunod ng mga tika, maghanap ka ng iba! Ha? Ano ako, ha? Malis kayo dito, dalawa! Grace, Grace, tama na, tama na! Ano? Tama na! Grace! Tara na! Ano? Sige! Ana! Tama na, tama na. Nasaktan ka ba? Okay. Ana, kailan ka unang umibig? Nung 16 po ako. 16. Anong nangyari? Nalaman kong niloko lang ako. Narinig ko po sa kasama namin sa trabaho. Lokohin mo na lang, ligawan mo. Total, kailangan mo diba ng pera, ganun. Liligawan ka lang para utangan ka ng utangan. Niligawan niya naman po ako. Napaniwala niya ako doon. Umibig ka ba ulit pagkatapos ng unang pag-ibig mo na yun na palpak? Opo. Meron pa rin. Huli na po yung nalaman ko na may syota pala siya. Inaway ako ng syota niya. Inaway ka. Opo. So nakipag-break ka naman sa kanya. Parang Opo. hindi maganda, no? Yung mga karanasan. Papunta na ng barangay si tatay tsaka si Chong. Yung Edgar na yan, sinasabi ko sa'yo, patayan. Ayoko na ng gulo, Grace. Ano ka ba? Ikaw na nga tong ginera. Tapos ikaw pa tong ang bait-bait. Oh. Halika dito. Hindi, tiisin mo ng konti. Di ba nakwento ko sa'yo, ako ginanyan din ako. Pero alam mo, ginawa ko din sa mga ex ko na loko-loko, sinugod ko lahat, no? Tapos pagkatapos, pati yung mga babae nila, pinagsusuntok ko. Sige, kung gusto mo, kaya mo. Sa totoo lang, itong nangyari sa'yo, dapat leksyon sa atin to eh. Hindi tayo dapat pumapatol sa mga lalaki na sinungaling. Saan pa ako nag-abali? Grace, pinili ko naman lahat. Alam mo, bata pa lang ako. Saksi na ako sa pambabae ng tatay ko. Tapos ngayon, lahat ng lalaking mahalin ko, pinapaikot ako. Ano kasalanan ko sa kanilang lahat? Saan pa ako nag-abali, Grace? Huwag mo sisihin yung sarili mo. Sigurado ako may mga lalaki lang talaga na hindi makontento sa isa. Kung hindi nila makita kung ano yung halaga mo, problema na nila yun. Sana, pag nagmahal ako ulit, hindi na ako masaktan. Pagdadasal ko yan. Pero kung sakali man na maulit-ulit, may manakit sa'yo, lagi mong tatandaan, nandito lang ako Lagi ako nandito para sa'yo. Lagi mo na lang ako pinagtatanggol. Pinaglalaban. Pinadamayan. Hindi ka ba nagsasawa? Best friend kita eh. Love kita. Ano na lang ako pag wala ka? Nang mga sandaling iyon, hindi maipaliwanag ni Ana ang kanyang kakaibang nararamdaman para kay Grace. Sa pagdaan ng mga araw, pinilit ni Ana na labanan ito, subalit siya ay nabigo. Lingid sa kaalaman ni Grace, minamahal na siya ni Ana nang higit pa sa pagmamahal ng isang matalik na kaibigan. Di kalaunan, unti-unting napansin ni Grace ang mga pagbabago kay Ana. Pero pinili niya na huwag itong bigyan ng mali siya. Hanggang sa
Kung seryoso talaga sa'yo yung van na yun, sa bahay ka naliligawan. Para namang hindi mo kalala si tatay, di ba strict nga yun sa mga manliligaw ko. Kaya okay na lang sa'yo na kinakaladkad ka sa ganitong lugar, tapos isang oras kang pinag-iintay. Ang init ng dugo mo kay Val. Ano mo ginagawa sa'yo? Kaya lang kita masaktan ulit. Okay. Ayan na. Lang. Basta. Okay naman. Tagal mo naman dumating. Siyempre, alam mo namang busy sa trabaho eh. Okay. Eh, ikaw, namiss kita. Oo, nurse din yun. Lalo kang gumaganda ngayon ah. Well, nagpaganda siyempre para sa'yo. Ako, namiss mo ba ako? Miss na rin kita eh. Sige, sige. Gusto mo pumunta doon? Ba't? Excuse me po. Kaibigan mo. Bigla kang umalis. Di mo na kailangan malaman pa. Bakit ayaw mo sabihin sa akin? Di mo ako maintindihan. Paano kita maintindihan eh ayaw mo nga sabihin sa akin? Ang labo mo naman eh. Oh! Ano ba? Ana! Tapos ganyan. Hindi mo sasabihin sa akin yung rason. Paano kita maintindihan? Tapos magbabago ka bigla? Nang walang sinasabi sa akin. Ang labo mo naman oh. Ano ba ginawa ko sa'yo? Pagbihira ka naman eh. Ano, ganyan na lang tayo. Tinuring mo pa akong kaibigan, tapos hindi mo rin naman masabi lahat na nangyayari sa'yo. Tapos magbabago ka ng ganyan, hindi mo man ako Grace? Grace. Hinaling mo na ako hindi kinakausap. Pati si Tatay Junior nagtataka na kung bakit hindi mo kinakausap. Nag-away daw ba tayo? Please, kausapin mo naman ako. Ano ba gusto mo pag-usapan? Kung ano nangyari sa atin? O kung ano talaga tayong dalawa? Tomboy ka? Hindi ko alam. Grace, ka lang. Sandali lang. Grace, ikaw yung unang babae hinalikan ko. Mali kasi yung ginawa natin eh. Pero, anong tama? Anong mali? Kasi ang alam ko, Grace, mahal kita. Kasi pwedeng malaman ng ibang tao yung mga ganyang klaseng bagay. Ano sasabihin nila? Pwede. Grace, wala akong pakialam sa sasabihin nila. Wala akong pakialam kung husgahan nila tayo. Kung pagtawanan nila tayo. Kasi ito yung nararamdaman ko, Grace. Ito yung totoong ako. Diba sabi mo sa akin, masaya ka kapag masaya ako. Grace, buong buhay ko. Ngayon lang ako naging masaya. Masaya ako na nagpakatotoo ako. At ikaw rin, di ba? Ikaw rin nagpakatotoo ka rin nung gabing yun. Is nakita ko sa mga titig mo sa akin. Naramdaman ko sa mga haplos mo sa akin. Di ba mahal mo ako?
Nasaktan lang tayo sa ginagawa natin. Hanggat nagmamahalan tayo, hindi tayo masasaktan. Dahil kapwa nilang alam na hindi pa handa ang kani-kanilang pamilya na tanggapin ang pagmamahala nila, napagkasunduan ni na Ana at Grace na ilihim ang kanilang relasyon. Pero, Alam niyo, anak, maganda yung naisip niyo, tsaka practical pa. Yung maghati na lang kayo sa isang apartment. Apo. Siya nga pala, Grace, yung upa nga pala dun sa mababakanting unit, gagamitin ko na lang sa matrikula ng mga kapatid mo. Oo po tayo, walang problema. At saka nag-usap nga po kami ni Ana, parang naisip namin, pag nakaipon na kami, balak po namin sumosyo dun sa pambili niya ng tricycle. Ha? Di ba para sakali umikot yung pera namin? Kung papayag si tatay. Oo, papayag. Oo naman, magandang ideya yan. Alam mo, anak, magandang impluensya ka talaga sa anak mong yan. Ayun, tama yan. Habang bata, pinag-iisipan niyo na yung magiging kinabukasan ninyo. Okay yan. Salamat tayo, ha? Junior! Oh, Bebot. Utangin mo naman ako. Na naman? Naputulan na naman kami ng kuryente. Grace, babayaran ko naman agad eh. Sige na. Chong, kasi di ba nung nakaraang buwan, ganyan din yung sinabi niyo eh. Tigilan niyo na yung pagsusugal. Bakit ba naman pati yung pagsusugal ko, pinapakialaman mo pa? Chong, kasi yung pera na yun, ginagamit yung pangkain ng mga pinsan ko eh. Ang problema sa inyo, pinantotoong eats niyo lang eh. Pagdating sa kamag-anak, pinagdadamutan mo. Pero dyan sa syota mo, buhos lahat ng tulong mo. Teka, sandali lang, Bebot. Ano bang pinagsasabi mo, ha? Kaya Junior, matagal na nila kayong ginagago. May relasyon dyan dalawang yan eh. Ilang beses ko na nahuli, nagyayakapan yung mga yan. At saka naghahalikan. Mga hindi na nahiya. Ano? Umalis ka na at huwag ka nang babalik dito. Umalis ka na! Mahal ko po si Bebot, sarado mo yung gate. Sige na, anak. Ana! 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 Bumalik ka! Ana! Tay, kaya ko naman tiisin lahat ng pangungutya, yung pang-aape, lahat ng panghuhusga, tay, kaya ko yung tiisin kasi alam ko pag uwi ko may pamilya akong uuwian eh. Tay, huwag niyo naman po ako pagsara ng pinto. Nagmahal lang naman po ako eh. Hindi ko naman po kasalanan ng babae yung mahal ko eh. Hindi ko po alam kung paano niyo maiintindihan or kung paano niyo ako papatawarin. Pero, tay, mahal ko po si Ana. Hindi ko po mababago yon. Tay, huwag niyo naman po akong iwan sa labas. Sigurado ka ba talaga dyan sa pinapasok mo? Ito ang susi ng titira niyo. Sunduin mo na siya bukas.
Matapos tuluyang matanggap ng kani-kanilang pamilya ang kanilang pagmamahalan, muling bumalik si Ana at nagsama sila ni Grace sa isang bubong. Naging masaya sila. Kanino yan, ha? Pero pagkalipas ng ilang taon, unti-unti nilang napagtanto na tila may kulang pa sa kanilang relasyon. Kaya mag-ampon tayo. Yun na lang kulang sa atin eh. Baby. Tsaka kasal. Ano ka ba? Alam naman natin na hindi tayo pwede ikasal dito. Tanggap ko na yun. Ikaw ba? Ayaw mo magkaanak? Gusto. Gustong-gusto ko nga eh. Pero kasi, kung naiisip mo na gusto mo mag-ampon, kailangan may ipon tayo. Eh, no, alam mo naman kung gaano kahirap ang buhay, mahirap magpalaki ng bata. Eh, oo nga. Eh, bakit? Papasok naman ako sa garments factory. Malapit na. Tapos, gagawa ko ng mga ice tubig, ice candy. Paano kaya kung magtay-tay ng sari-sari store? Ang tanong ko dyan, paano mo babalansin yung oras mo? Di ba may trabaho ka, tapos... At saka sa pag-aalaga ng bata? Oo, yun. Oh, eh, bakit? Nandyan ka naman ah. Oh, bakit? Natahimik ka. Sasabihin mo ba o huhulaan ko pa? Naalala mo yung sinabi ko sa'yo na merong nag-offer sa akin ng trabaho? Yung tsahin ko. Tinanggap ko kasi gusto niya ako maging yaya sa pamangkin ko. Ayun, alis na ako sa susunod na buwan. Tapuin mo lang sinabi. Di ba usapan walang taguan ng sikreto? Naisip ko kasi kailangan talaga natin to. Ang dami kong pangarap para sa atin eh. Ayoko naman na nandito na lang tayo. Gusto ko magkaroon tayo ng sarili nating negosyo, ng sarili nating bahay. Pag ganun, kailangan natin magsakripisyo ng konti. Isipin mo na lang para yan sa bata na bubuo ng pamilya natin. Ayun, tuloy. Huwag kang iinom masyado ng soft drinks doon, ha? Yung ulcer mo, tapos yung vitamins mo, kailangan lagi mong inumin kasi hindi ka pwede magkasakit kung wala mag-aalaga sa'yo. Alam mo, ang kailangan mo pagtuunan ng pansin dito yung sarili mo. Huwag mong papabayaan yung sarili mo, ha? Promise mo sa akin yan, ha? Grace, anak, hinahantay ka na ng tricycle mo. Tay, si Ana, huwag mo papabayaan, ha? Kayo na po bahala sa kanya. Alagaan ko siya. Promise ko yan sa'yo. Hindi ko po kakalimutan lahat ng kabutihan na binigay niyo sa amin. Wala yun, anak. Tungkulin ko yun bilang tatay. Alam mo ba, ito yung mamimiss ko sa'yo eh. Yung mga yakap mo sa akin eh. Sige na, anak. Tay, Mahal kita, ha? Mag-ingat ka dun, ha? oo, bahala. Ingatan mo sarili mo. Asmo yung silong. Saan siya nagpunta? Sa Dubai. Dubai. Anong trabaho niya doon? Doon po sa tiyahin niya, nag-alaga ng bata. Naiwan ka pa doon sa doon sa tirahan na yun. Opo, ayaw po akong palisin ni Grace doon. Nak! Tay! Oh, Nak! Ako nandyan! Naku! Ano ba nangyayari dyan? Naku! Dali! 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 Sorry po, kasi si Grace po talaga yung gumagawa nito sa amin, eh. Dali, ayos lang. Ay, nako.
Alam mo yung mga anak ko yan, bata pa lang, tinuturuan ko na sa mga ganitong bagay. Yung magpalit ng ilaw, yung tangke ng gas. Nak, mabuti pa, magpunas ka muna. Baka magkasakit ka at mag-alala pa si Grace niyan. Naikwento nga po ni Grace sa akin yun. Ito, ayos na to. Siya nga pala, birthday ni Crystal bukas. Yung bago umuupa doon sa dulo. May konting inuman daw, isama daw kita. Sige po, Tay. Day off ko naman po sa isang araw. Sige. Dadaanan na lang kita dito, ha? Sige po, Tay. Salamat po ulit, ha? Sige, mauna na ako, ha? Sige po. Tay. Tumawag na ba si Grace? Hindi pa nga, Sobrang miss na miss ko na po siya. 3 buwan pa lang siya sa Dubai. Parang ang tagal-tagal na niyang nawala. Alam mo ba, sa 5 magkakapatid, siya ang pinakamalambing sa akin. Lagi niya ako niyayakap. Tay, anong malungkot? Mula nang nawala si Belen, isang yakap lang sa akin ng batang yun. Nawawala lahat ng lungkot ko. Nak, pwede ba makahingi ng yakap ang tatay? Dahil pag nayakap kita, parang nayakap ko na rin si Grace. Pwede naman po, Tay. Nawalan ka naman ng ulirat? Nakatulog ka na ba paghiga mo? Medyo ilo na po ako, pero alam ko na po na niyayakap na ako. Paggising mo, anong nakita Hinarap mo? ko siya, tapos nag-usap po kami. Umiiyak ako. Umiiyak po ako. Oo, ano sabi mo sa kanya? Bakit natin na yung mangyari to? Patawarin mo ko. Hindi ko sinasadya. Hindi ito pwedeng malaman ni Grace. Hello! Happy anniversary! Ay, nako. Nakalimutan eh. Hindi. Naunahan mo lang bumati. Happy anniversary. Alam mo, muntik na ako talaga magtampo sa'yo. Ikaw pa naman tong laging nagsasabi sa akin na kailangan hindi natin nakakalimutan yung araw na naging mag-best friend tayo. O teka lang, may tanong ako. Kamusta naman ang pagtrato sa'yo ni tatay dyan? Naalagaan ka naman? Mabuti naman si Tatay Junior. Hindi niya ako pinapabayaan dito. Mabuti naman. Dahil sa matinding takot na masaktan at mawala sa buhay niya si Grace, pinilit ni Ana na magpakatatag at ibaon na lang sa limot ang nangyari sa kanila ni Tatay Junior. Hanggang sa dumating ang araw na kinatatakutan niya. Kahit anong pilit niya, Tay, hindi ko kaya ipalaglag ang batang to. Paano yun nasisikmura na ipagawa sa akin? Magkulang din kayo. Ana,
Kapag nalaman ni Grace na kapatid niya yang nasa tiyan mo, hindi na tayo mapapatawad. Kasusuklaman niya tayo. Masisira ang buhay niya, pati ang buhay natin dalawa. Tay, wala namang kasalanan itong bata dito sa tiyan ko eh. Tayo ang may kasalanan. Bakit siya ang kailangan magbayad? Hindi ba kayo natatakot sa Diyos? Wala na akong maisip na iba pang paraan. Hindi ko na alam kung paano pa itutuwid itong isang gabing pagkakamali natin dalawa. Hindi niyo ako mapipigilan. Itutuloy ko ang pagbubuntis sa batang to hanggang sa ipanganak ko siya. Saan ka umuwi? Sambales. Sambales ka naman. Opo. Doon mo pinalaki ang tiyan mo? Doon po din ako nanganak. Doon ka na nanganak? Opo. Pinupuntahan ka ba nung tatay ni Grace? Hindi po. Hindi, kahit minsan hindi. Hindi po. Pero patuloy kayo na nagko-communicate, nag-uusap kayo ni Grace. Alam ba niya na nabuntis ka? Yung nasa Sambales po ko, hindi po kami nakakapag-usap ni Grace kasi po, long distance lang po yun sa kapitbahay namin. Anong dinadahilan niya kay Grace? Sinabi niya lang, umuwi ako, may problema sa amin sa bahay, nagkasakit yung tiyahin ko. Oo. Sige na, ayan na. Ayan na, malapit na. Isang mahaba. Isang mahaba lang. Isang mahaba lang. Sige na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Lalaki ang anak mo, anak. Sinabi mo kay Grace ang tungkol sa bata? Opo. Opo. Paano ang pagkakasabi mo kay Grace? Sinabi ko po, nanganak po yung namin, kamag-anakan. Oo. Bigyan na lang daw natin pang tusto sila. Ipaampun na lang daw sa akin yung bata. Okay. Natuwa naman si Grace. Nagustuhan ni Grace? Opo. Bumalik ka na ba doon sa tinitiran sa Opo, bumalik na Bumalik po. kayo kasi doon? pauwi na po si Grace. Papauwi na si Opo. Grace. Dala-dala mo yung Opo, bata? dala ko po. Diana! Kamusta ka na? Saan ka pa galing? Ang tagal mo nang nawala ah. Sa probinsya, nag-alaga na ako ng kamag-anak. Junior! Junior! Si Ana oh! Junior oh! Si Ana! Oo, diba siya? Ay, si Ana oh. Ana! Anak mo ba yan? Hindi. Anak ng kamag-anak ko, pinalaga lang sa akin. Bakit? Asan mo yung nanay niyan? Patay na. Naku, kawawa naman palang batang yan. Ang hirap kayo lumaki ng walang nanay. Siya na ba to? Anong pangalan niya? Louie po, tay. Pwede ko ba siyang kargahin? Hindi ba daw maghahanap yung tatay? Hindi ba yan maghahabol? Hindi, hindi naman mahirap kausap yun. Tsaka sabi niya, hindi na daw niya kayang alagaan yung bata, kaya pinampun na sa akin. Mabuti naman kung ganun. Saglit, papakainin ko lang si Aya. Aya, oh. Here. Yun nga, alam mo, nag-iisip nga ako, talagang hulog ng langit sa atin yung batang yan eh. Makukumpleto na yung pamilya natin, Ana. Ganito na lang. Yan.
Pagbalik ko, pabinyagan natin agad yung bata, ha? Gusto ko na nga maakap eh. Pwede ko bang makausap? Kahit tapat mo lang yung telepono sa kanya. Sige, tek lang. Tay, gusto daw siya makausap ni Grace. Hello? Baby Louie! Hi! Hindi maipaliwanag ni Grace kung bakit ganoon na lang kagaan ang loob nito kay Louie. Ang hindi niya alam, kapatid pala niya ito sa pagkakasala ng kanyang babaeng pinakamamahal at ng kanyang sariling ama. Ano, Grace? Babalik ka pa ba ng Dubai? Parang naisip ko nga po, hindi na siguro. Kasi gusto kong masubaybayan yung paglaki ni Louie. Eh, mahirap pag nasa ibang bansa ka, di ba? Ang swerte-swerte talaga tong inaanak ko. Dalawa ang nanay. Grace, kamukha ng tatay Junior mo si baby. Talaga po? Oo nga. Ilong pa lang tsaka mata. Kamukha na. Ganun ba? Tingin, hindi. Ako kamukha mo, di ba? Di ba, baby? Oo, di ba, Louie, kamukha mo ako? Halika, Grace. Picturean ko kayo, dali. Ay, sige po, sige po. Sige na. Ana, tay! Tatay Junior! Picture daw. Ana, saan na po kayo? Sandali lang. No, one picture lang. Okay. Okay. 1, 2, 3. Say cheese. Cheese! Okay. Isa pa. Oo, para may picture kayo magkasama. Yan. Ganda. Ang cute talaga. Grace. Cute na baby. Come muna. Okay naman. Come. Hey! Yeah. Hey, gusto mo nito? Pay. Flower. Pay. What's this? Ana, ba't bigla kang umalis doon? Baka makalata si Grace. Dapat po siguro bumukod na kami sa inyo para pare-pareho tayo makaiwas sa gulo. Hindi ako papayag. Lalayo mo sa akin ang anak ko. Pwede ba, huwag niyo na pong pagpilitan yung karapatan sa bata. Pero ako ang ama. At ako ang ina. Ako ang nagluwal. Kami ni Grace ang magulang niya. Hindi niyo po ba naiintindihan? Tay, hindi ko na rin po kaya magsinungaling kay Grace. Ayan, pay. Ang may ganda po sa loob ko. Parang sasabong na hindi ko na... Tara, gusto mo. Aminin natin kay Grace ang totoo na hindi lang basta ampon si Louie, na anak natin siya, na kapatid siya ni Grace. Sa tingin mo ba, matatanggap ni Grace ang patong-patong na pagsisinungaling natin sa kanya? Oh, na. Nagtatalo kayo? Ha? Nagtatalo? Hindi. Bakit naman kami magtatalo? Hindi. Pinag-uusapan lang namin kasi yung gatas ni Louie kung dapat nang palitan. Kasi napapansin ko kasi nadadalas yung pagtatayo ng apo ko. Eh, baka kasi kailangan nang palitan yung gatas niya. Baka hindi na siya hiyak. Oo nga, Ana. Baka kailangan natin pumunta ng PDA. O mukhang tama yung sinabi mo tayo. Teka, ayaw niyo ba lumabas? Kasi yung mga natin, inimbita natin. Kami na. Okay. Oh. Sunod kayo, ah. O sige, ako magbaba niyo lang. Susunod na ako.
Ana, humihingi ako ng dispensa sa pagpipilit ko sa karapatan ko bilang ama kay Louie. Ang gusto ko lang naman, makabawi sa mga pagkukulang ko sa kanya. Yun lang. Pasensya ka na. Hindi na mauulit. Tay, naiintindihan ko naman po na nahihirapan kayo sa sitwasyon. Pero hindi naman po tayo masamang tao, di ba? Nadapa lang tayo. Ipagdasal na lang natin na sana balang araw magkaroon tayo ng lakas ng loob na itama ang pagkakamali natin. Matapos magkaayos ni Ana at Tatay Junior, unti-unting mapapanatag ang kalooban ni Ana. Nawala ang tensyon at naging masaya at buo na ang kanilang pamilya. Naging mabuting magulang sina Ana at Grace kay Louie. Pero nang magsimulang magkaisip si Louie, nagsimula na itong magtanong sa kakaibang setup ng pamilya nila. Halika na, pupunasan lang kita. Basta pawis Bakit dalawa po nanay ko? Hindi, kasi nakaganito yan May ibang pamilya talaga na espesyal. Parang sa atin, di ba, dalawa nanay mo. Yung iba naman, dalawa tatay. Tapos, may iba naman pamilya, walang nanay, walang tatay. Gulo-gulo niyo po. Awa, sorry naman, di ba? Nag-explain lang ako. Ito talaga, Alam mo, anak, pag laki mo, pag tumangkad ka na, malaki ka na, maintindihan mo na. Ayaw mo ba noon? Dalawa kaming nanay mo, dalawang mamahal sa'yo. Maraming nagmamahal sa'yo. Gusto ko po yun. Di ba? Saya! Yes, dalawa nanay ko. Love you, Nay. Love you. Yun talaga yun Louie! Apo! Halika! Go. Maglaro tayo ng basketball. Turuan mo nga ako kung paano yan. Marunong ka ba mag-basketball? Ha? Sige. Sige. Paano ba? Tapos... Anak natin, no? Kagagaling lang sa sinat, naglalaro ka agad. Tigas kasi ulo, may pinagmanahan Yung ano naman, yung dribble. Sino kaya yun? Ayan, Dribble. Ay, naku, ikaw yun Ako? Oo! Hindi naman. Mas ikaw. Tayong dalawa. Sige. Tingin mo, balang araw matatanggap tayo ng anak natin. Sige ba? Oo naman. Oo, galing ah! Matalino si Louie, tsaka pinusog natin siya sa pagmamahal. Sige. Feeling ko, pag medyo lumakilaki na yun na konti, pagmamalaki niya tayo sa buong mundo na tayong dalawa yung magulang niya. Uy! Louie? Ana! Ano nangyari? Louie! Tay. Louie, halika dito. Ano nangyari? Huli na ang lahat ng malaman ni Ana, Grace at Tatay Junior na malala na pala ang dengue ni Louie. Pagkalipas ng 1 linggong pagkaratay sa ospital, sa kasawiang palad, sumakabilang buhay ang anak ni Ana. Ana, nasabi mo na ba sa tatay ni Louie? Tatay ni Louie. O, di ba nabanggit mo taga-probinsya? Nasabi mo na ba? Kasi, syempre, kailangan naman din nila malaman na wala na si Louie, makapagluksaman lang yung pamilya niya dun, di ba?
anak ko. Bakit mo kami iniwan? Patawarin mo ako. Patawarin mo kami sa mga pagkukulang namin. Hindi ka ba dapat namatay? Bakit anak? Dapat ako na lang ang namatay. Patawarin mo kami. Patawarin mo kami. Anak. Anak ko. Ana, Iwan mo ko. hindi kita iiwan. Sabi nga, iwanan mo na ako! Iwanan mo ako! Ana, ano ba? Ba't mo ba ako tinataboy? Kasi hindi ko na kayang itago eh. Ang tagal ko na kasi ginigim dito. Dito. Ang sakit ng sasabong na siya. Hindi kita maintindihan. Grace. 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 Ano ba, Ana? Grace. May kasalanan kami ni Tatay Junior sa'yo. Please, tawarin mo kami. Tawarin mo ako sa lahat ng kasinungalingan. Sa lahat ng pagkakamali ko, Grace, patawarin mo. Patawarin mo. Ano ba yung sinasabi mo, Nina? Tay, hindi ko maintindihan yung sinasabi ni Ana eh. Ba't sinasabi niya may kasalanan? O, si Louie, ano? Hindi lang natin siya basta ampon. Chris, anak ko si Louie. Anak namin siya ni Tatay Junior. Kapatid mo siya, Grace. Kasi habang wala ka, Grace, isang pagkakamali lang yun. Isa lang talaga. Tapos natakot kasi ako eh. So, kaya nilihim namin sa'yo. Tapos nagpatong-patong na kasi nungalingan. Grace, si Grace, tawarin mo ko kasi isang pagkakamali lang yun eh, Grace. Grace, Huwag kang lalapit. Grace, teka Grace, lang. patawarin mo kami. Grace, teka lang. Grace. Patawarin mo kami. Grace. Pare mo, Grace. Grace! 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 Ano ka? Ano? Mga baboy kayo! Mga baboy kayo! Ano? Ang sama lang na kayong dalawa! Hindi na kayo naiya sa sarili nyo! Ha? Ano? Wala hindi ginawa sa Grace!
pangarap ko kung hindi mo kami mapapatawad ni Tatay Junior. Kasi alam ko sobrang sakit. Ang sakit kasi siguro hanggang dito na lang talaga tayo. Pero bago ko umalis, gusto ko lang magpasalamat, Grace. Sa mga pagkakataon na tinulungan mo ko. Sa mga taon na nagmahalan tayo. Pero sana, kung dumating man yung araw na mapatawad mo ako, oo, mabawasan yung sakit. O kaya naman, magkaroon ka ng ibang mamahalin. Sana, huwag mo akong kakalimutan. Patawarin mo ako, Grace. Patawarin mo. Patawarin mo ako. Tapos ang libing, Malis na po ako. nagpaalam ka kay Grace. Nagpaalam ako pero hindi naman ako nakausap. Anong araw na yun, hindi ka na pinansin ni Grace? Opo, hindi na po. Hindi na. Isang taon na ang nakakaraan mula nung umalis ka dito. Nawala na ang nanay mo. Nawala na rin si Louie. Hindi ko nakakayanin mawalan pa ng isang mahal sa buhay. Nak, bumalik ka na. Bago man lang akong mamatay. Kung talagang hindi mo na ako mapapatawad, mabawasan man lang sana ang sakit na idinulot ko sa'yo. Ilang beses na ba kita nasaktan? Sobrang dami. Pero ni minsan, hindi ko naramdaman. Hindi mo ko anak. Mabuti ka. Nararamdaman ko lang yung pagmamahal mo. Mahirap sa akin pero naisip ko nung isang araw, ang magulang ba kapag nagkamali, hindi na magulang? Tatay kita eh. Hindi kita mapapalitan. Hindi rin kita kaya tiisin. Matapos nilang magkahiwalay ng landas, pinilit ni Ana at Grace na bumangon mula sa pinakamatinding pagsubok sa kanilang buhay. Pagkalipas ng 7 taon,
na bang umanga yung swelas ng sapatos mo? Pogi mo ah. Salamat, salamat. Kamusta na? Ayos naman, ikaw. Oo. Dati yaya ka lang, ngayon yayamanin ka na. Ikaw. Grabe ka, pinagtsagaan ko to ah. Kumusta ka na? May pamilya na ako. Meron akong 2 anak, tapos may asawa na ako. Actually, taga-Canada na ako. Bumisita lang ako sa Pilipinas ngayon. Alain mo, may nabingwit akong lalaki, hindi takot sa commitment. Sa ganda mong yan. May lakad ka? Oo, susundin ko si Mildred, yung partner ko. Susunduin ko kasi magpapasa kami ng requirements sa Hong Kong. Doon na kami magtatrabaho sa susunod na buwan. Ayos yun. Alam mo, bigla akong naalala si tatay. Siguro kung buhay lang siya, pag nakwento ko nagkita tayo, matutuwa yun. Ano nangyari? Heart attack. Last year lang. Buti nga, nagkapatawaran kami bago pa siya nawala eh. Grace. Ako ba napatawad mo na? Ikaw pa ba? Tagal na kitang napatawad. Best friend kita eh. Tagal na tayong magkaibigan, hindi ko makakalimutan yun. Tsaka, kung sabihin ko sa'yo na pwede ba tayong magsimula ulit ng bagong kwento? Gusto kita eh. Pwede ba tayong maging mag-best friend ulit? Best friend? Ano ba? Pamilya tayo. Pamilya. Diba? Payakap naman, okay lang. Eh, di ba? Kaya ako para sa'yo. Oo, ako din, sobra. May Facebook ka? Oo. Sige. Ha-add kita. O, sige, Mag-chat sige. tayo. Oo. Gusto kong makilala si Mildred. Pakilala mo kasi mga anak mo. Ninang ka nun. Ay, Ninong pala, Ninong. Sige, ingat. Medyo magulo yung nangyari sa buhay mo, ha, Ana? Meron ka bang mga natutunan leksyon dyan na magandang matutunan din ng iba? Para po sa mag-asawa o mag-shota pa lang, sana po wag silang magsinungaling. Dahil yun po ang ikasisira ng relasyon nila. So, big sabihin, nagsisi ka pala na hindi mo ipinagtapat agad kay Grace. Opo. Ana, maraming salamat, ha? At ibinabahagi mo sa amin ang iyong kwentong kakaiba. Kakaiba naman tong kwentong ito. At syempre, we wish you good luck. Maraming salamat. Salamat. Thank you very much. Salamat. Salamat po. Naway maging aral sa ating lahat ang nangyari kina Grace at kay Ana. Sa bawat relasyon, kailangan nating maging tapat sa bawat isa. Walang lihiman, walang lokohan, walang kasinungalingan. Ika nga, magpakatotoo tayo. Dahil sa gitna ng 2 pusong nagmamahalan, kapag ang isa sa inyo ay nagsinungaling, natitiyak kong unti-unti nitong bubuwagin at sisirain ang inyong pagsasama. Ang isang maliit na kasinungalingan ay mapapatungan pa ng mas maraming panlilinlang hanggang sa mabunyag ang buong katotohanan at ito ay inyong pagsisisihan. Ngayon, bukas at magpakailanman.